Guys, kung nadismaya ang mga fans sa malamyang performance ng Ginebra, ay higit ang pagkadismaya ng coach na si Tim Cone. Matindi ang sinabi ng American mentor at siguradong masakit sa pride ng Ginebra starting five ang narinig nila mula sa kanilang coach. Sa kartadang 4 na panalo at 3 talo, muli na namang sinisi ng mga fans si Tony Bishop. Brownlee pa rin ang hinahanap ng mga Ginebra supporters. Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Maaga pa sa laro ng Ginebra kontra sa SMB ay tila may pangitain na kung ano ang magiging outcome ng laban kagabi sa pagitan ng Mag-Sisters team. Maagang nag-init ang kamay ng SMB playing assistant coach na si Chris Ross sa pagpukol ng magkakasunod na tres. Nagpasiklab din agad ang bagong acquired ng SMB na si Don Trollano. Maagang ipinaramdam sa coaching staff at sa management na hindi nagkamali ang beerman nang hugutin siya mula sa NLEX. Nag-contribute si Chris Ross ng 22 points sa panalo ng SMB, samantalang nag-ambag ng 16 points si Don Trollano at 16 points din si Jericho Cruz, na tulad ni Trollano ay naging player din ni SMB acting consultant na si Leo Austria sa Adamson Falcons. Ang 2 puntos na kalamangan ng SMB sa first quarter, 24-22, ay naging 20 puntos sa pagtatapos ng second quarter, 56-36. Umabot pa sa 24 points ang lamang ng SMB sa isang yugto ng laro, kaya maagang tumamlay ang pro-Ginebra crowd sa loob ng Smart Araneta Coliseum. Sa bench, hindi rin maitago ni Coach Tim Cone ang lungkot sa nakikitang performance ng kanyang mga bataan. Kulang sa effort, kulang sa depensa. Hindi ito ang dating team na noong nakaraang season ay inilampaso ang malakas sa team ng Bay Area Dragons, kaya ngayon ay sila ang defending champion. Nag-adjust si Coach Tim Cone. Ipinasok na niya ang Ginebra second unit, Stanley Pringle, Sidney Onwebere, Bon Pisumal at ang rookie si Rafael Cook along with Tony Bishop. At dito nabuhayan ng loob ang mga Ginebra fans dahil gumawa ng 23-9 run ang mga mag-aalak hanggang maibaba sa 7 puntos na lang ang kalamangan ng SMB, 82-75. Kulang sa 5 minuto na lang ang natitirang oras sa laro. Ngunit sa huli na naig pa rin ang poise ng SMB sa tulong ng mga timeless baskets ni Chris Ross at Jericho Cruz. Nalasap naman ng Ginebra ang 2 magkasunod na talo. Pinuri ni Coach Tim Cone ang kanyang second unit na nagpakita ng determinasyong makahabol sa SMB, ngunit prangka niyang sinabi hindi siya nasiyahan sa malasadong performance ng kanyang starters na kinabibilangan ni Maverick Ahanmisi, Jamie Malonzo, Stan Hardinger, L.A. Tenorio at Tony Bishop. Gaya ng laban nila sa Phoenix sa San Jose, Batangas, matabang ang opensa ng starting five ng Ginebra. Sabi ng Ginebra coach patungkol sa kanyang starting five, nariyan sa starting five ang 5 na yan, hindi dahil sa kanilang pangalan kundi dahil deserve nilang nasa starting unit. Dapat magpakita sila o mag-perform bawat laro, pero hindi nila iyon nagawa ngayong gabi. Nagbabadya ba ito na babalasahin ni Tim Cone ang kanyang starting five? Malalaman natin yan sa mga susunod na laro ng Ginebra. Muli, si Tony Bishop ang sinisisi ng mga Ginebra fans. Hindi raw ito go-to guy sa mga pagkakataong nangangailangan ng puntos ang Gin Kings. Laking layo raw sa resident import ng Ginebra. Mga ka-Republic, napaka-unfair po nito kay Tony Bishop. Sa umpisa pa lang, batid nating lahat. Mahirap punan o isuot ang malaking sapatos ni Justin Brownlee. Nakita naman nating lahat ginagawa ni Tony Bishop ang kanyang best para maipanalo ang bawat laban. Pero hindi niya kayang gawing lahat. Kailangan niya ang tulong ng mga locals. Unang-una na, bakit biglang bumaba ang performance ni Christian Stenhardinger? May injury ba siya na hindi natin nalalaman? Si Tenorio, 3 puntos lang din. Big fan po ako ng kababayan kong si LA, pero ang 3 puntos ay malayo sa mga dati niyang score.
6 na puntos lang din si Japet Aguilar. Kapag malamya ang performance ng mga lokal at natalo ang paborito nating team, ang tendency ay sisisihin ang import. Ang tendency ay ikukumpara siya sa dating import. Alalahanin po natin, tinalo ng Northport na naglarong walang import ang SMB noong nakaraang linggo lamang. Namimiss ng fans si JB32. Pero ano nga pong gagawin ng team ay nasadlak nga po sa malaking problema ang dating Ginebra import na sa Justin Brownlee na ngayon ay considered suspended dahil sa failed doping test. Mga idol, hindi si Tony Bishop ang problema ng Ginebra sa ngayon. Ang mga locals ng Gin Kings ang may pagkukulang. Kahit si Justin Brownlee pa ang nariyan sa kanilang lineup, kung hindi magigising ang starting unit na kinall up ni Coach Tim Cone, malamang sa malamang, dadaus-dus pa ring pababa ang mga mag-aalak. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Juan Soliege, Dennis Berhel, Kats Aquino, Virgilio Martinez, Raymart Bangkas, Joel Pagayunan, Papa Kiko, Joel Atienza. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.